Magandang araw mga kaibigan. Maligayang pagdating sa Lit Talk, ang podcast kung saan tinatalakay namin ang mga klasikong literatura at ginagawa itong relevante para sa mga kabataan ngayon. Ako si Lozano at ang partner kong si Guardiano. Ladies and gentlemen, Magandang araw sa nakikinig ngayon at magandang araw din sa iyo, partner. At ngayon, tatalakayin namin ang dalawang iconic na akda, Kanto 1 mula sa Divine Comedy ni Dante at To the Virgins to Make Much of Time ni Robert Herrick. May dalawang special na bisita kami, sina Ralph at Aris, at alam mo ba, partner, sila ang magbabahagi ng kanilang mga saloobin tungkol sa mga klasikong akdang ito. Weh, talaga ba, partner? Oo, partner. Kaya simulan na natin sa The Dark Forest mula sa Kanto 1. Sa tingin nyo, ano kaya ang mga kinakatawan o nagre-represent itong Dark Forest sa kasalukuyang buhay natin ngayon? Okay, Pascual, ikaw ang mauuna. Sa totoo lang, sa palagay ko, ang Dark Forest is pwedeng i-represent sa mga problema na kinakaharap natin sa social media. Para itong palagi tayong naghahambing sa iba at madali tayong maligaw sa ingay. Agree ako. Pero para sa akin, masigit pa sa aspekto ng mental na kalusugan ang Dark Forest. Pwede siyang maging cause ng pagkabalisa at depresyon na kinakarap ng maraming tao. That's a great point, Aris. Ang Dark Forest ay talagang isang metapora para sa mga problema na kinakaharap natin sa buhay. So ngayon, pag-usapan natin ang 3 beasts mula sa Kanto 1. Sa palagay nyo, ano o sino kaya sila sa modernong kontekstong ito? Ralph, ano sa palagay mo? Ang hirap naman ng tanong, haha. Sa tingin ko, ang lion ay pwede siyang kumatawan sa toxic na pagkalalaki. Ang leopard naman is pwede ito sa mga mapanlinlang na taktika na ginagamit ng mga korporasyon. At ang she-wolf naman ay maaaring kumatawan sa mga sistemang hindi makatarungan. I understand Para sa akin, ang 3 beasts, ito yung pressure na kinakaharap natin mula sa lipunan, tulad ng pressure na maging successful at ang pressure na mapanatili ang image natin sa harap ng maraming tao. Well, that's a great point naman talaga. So we get it, no? Gets namin kung anong gusto nyong iparating. So ngayon, pag-usapan naman natin si Virgil, ang matapat na gabay ni Dante. So tingin nyo, sino kaya ang modernong version ngayon ng Virgil? Magdarao, ano sa palagay mo? For me, like I'm a therapist o isang trusted online community, sila kasi yung mga taong pwedeng magbigay ng bagay na at suporta kapag tayo ay naliligaw. Ganun po. Okay, pero sa palagay ko kasi, pwede rin itong isang tao tulad ng social justice activists. Sila kasi ang mga taong pwedeng magbigay ng isang bagong pananaw at tulungan tayong mag-navigate sa mga komplikadong mundo. Ang gaganda at ang gagaling nila sumagot, partner, no? Lahat may mga punto, lalo na kay Ralph. Si Virgil ay kumakatawan sa ideya ng pagkakaroon ng isang taong pwede tayong gabayan through darkest of times. For now, lumipat tayo sa tula na Herrick. Ito ay tungkol sa pamumuhay sa kasalukuyan at paggawa ng pinakamaraming oras. Ano kaya ang ibig sabihin nito para sa atin ngayon? Magdaraog, ano sa palagay mo? For me, it's about being present and pag-aalaga sa ating sarili. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang oras ay maikli at paggawa ng pinakamaraming oras. Well, para sa akin, sa palagay ko ay pwede din itong tungkol sa paghahanap ng mga paraan para makagawa ng isang positive effect sa mundo. Tungkol din ito sa paggamit natin ang oras para makagawa ng mga differences. Ang gagaling! Ang sarap sa tenga pakinggan, partner, no? Well, na-appreciate namin dahil sa mga honest answers nyo and sa super confident nyo sumagot. Thank you for the both of you. Ang tula ni Herrick ay talagang isang paalala para mamuhay tayo sa kasalukuyan at gamitin ang ating oras sa pinakamabuting paraan. Yes, mga kaibigan, for now tinuklas namin ang The Dark Forest, The 3 Beasts at ang modern version ni Virgil.
Tinalakay din namin ang tula ni Herrick at kung anong ibig sabihin ng pamumuhay sa kasalukuyan. Well, salamat sa pakikinig sa episode ng Lit Talk. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, be sure to subscribe and follow us on social media for more content. Bye!